Baklita! We are number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ako po si Kapitana Sisa at ito ang Baklita. Diba? Baklita. Bakling siya. Bakla siya. Lahat na. Hello. Good morning. Sa lahat pa rin po ng ating mga panggana, patuloy pa rin po nakatutok sa 106.7 Energy FM sa makampanig ng Metro and Mega Manila, lalong-lalo na sa mga taga-barangay Bangkal, Makati City. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at syempre batiin pa rin natin ang dumarami ng nakikinig at nakikichismis. Diyan sa may Pasig Mega Market. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. At syempre sa mga nanonood din via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating YT channel. Yan, na may Energy FM 1067 na username. Diba? Hello po. Diba? Sa makipanig ng Pilipinas at ang mundo. Hello Philippines and hello world. Ganon dapat ang pagbati sa inyong lahat. Good morning. Wednesday na nakakaloka. Ang bilis ng araw, no? Diba? Parang kailan lang na nakakaloka to the highest level. Parang kailan lang January ngayon, parang nag-February. Ngayon, Marso na. Magtatapos na ang Marso. Papasok na ang Abril. Diba? May mga pinaplano na ba kayo? Saan kayo pupunta this coming Holy Week? Diba? For sure, yung iba dyan, very excited na. Lalong-lalo na ang mga taga San Juan. Diba? Dahil nga, syempre, sa darating na Biyernes ay diniklarang legal holiday dahil nga sa pagtatapos ng Ramadan. Next Friday naman ay holiday din po sa San Juan lamang. Diba? Dahil araw ng San Juan. Diba? Dalawang magkasunod na long weekend tapos susundan niya ng Holy Week. Diba? Mamili kayo. Gagastos kayo this week, next week, or sa Holy Week para isang gastusan na lang. Diba? Yung mga ganun diba? Lalo pa ngayon ang mahal ng gas. Grabe, diba? Na nakakaloka. Pero diba, maganda nga yun na nabibigyan na ng ayuda ang ilan sa mga, alam mo yun, sa ating mga panggang mga tricycle drivers at syempre sa ating mga tsuper din, diba? Na kung saan nga naman kailangan talaga nila yan sa pang-araw-araw na hanap buhay. Pero sana man lang din, diba? Lalong-lalo na sa pamunuan ng DSWD ay suriin talaga yung mga talagang karapat-dapat. Hindi dahil sa ibinigay ito na kung sino mang opisyales, diba? Lalong-lalo na dyan sa mga barabarangay. Diba? Siyempre sila yung magbibigay ng listahan diba? Yung nasasakupan nila ng listahan sa DSWD. Sana man lang, diba, na wag niyo munang gawing prioridad ang inyong mga kamag-anakan. Diba? O marami nakaka-relate. Diba? Yung mga ganon, yung inuuna yung mga kamag-anakan system. Diba? Kahit pa sabihin mo yung kamag-anak nila na tsahin o tsuhin nila na matagal nang nagretiro sa pagmamaneho, nasa listahan pa din, Diba yung mga ganyan? Tapos yung mga wala naman din muwang pa sa mundo, kahit pa sabihin mo mga kaka-18 lamang, nasa listahan din. Maraming ganyan, diba? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, pikon, diba? Marami talaga to the highest level. Kaya sana talaga mabigyan ng pansin ay yung mga karapat-dapat na mga tsuper na talagang halos kumayod na buong araw para lang mairaos yung araw-araw nilang pamumuhay, pagkain, diba? Bayarin, lalo pa ngayon, diba? Ang mahal na ng krudo. Nakakaloka yun. Okay tayo dyan. Sana, diba? Na tigilan natin yung mga kamag-anak system and everything. Pero eto na, tumungan na tayo sa ating first Baklatest. Nako nga naman, talaga nga naman maingay sa social media ngayon dahil kamakailan lamang muling nagbalik si Vice Ganda para maglaro sa Family Feud. Nakakaloka. At diba, nag-surface all over the social media ang medyo, alam mo yon, pahaging daw. Kasi napag-usapan diba, ang tungkol sa mga kung ano ang malalakas na pwedeng idugtong
Ay nagbiro si Meme Vice Ganda na sabi niya, Amats. Ito naman si Ding Dong Dantes, tinanong, ano nga bang Amats? Anong klaseng Amats ba ang malakas? Nung sinabi nga ni Meme Vice na, ganito ganon. Yung sinasabi ba na, Lord, mahal mo naman ako, di ba, Lord? Medyo yung mga netizen, di ba, na may mga nagsasabi na parang hindi yata tama, 'di ba? Na marami, 'di ba? Kumbaga, yung opinion on social media nahahati doon sa ginawang joke. Yung iba naiintindihan, it is a joke, 'di ba? Na tipong, syempre, komedyante nga naman siya, seryosohin, 'di ba? And speaking of Amats, wala naman siyang sinabi at pinatungkulan. Pero doon pa lang sa mga linyahang, Lord, mahal mo naman ako, 'di ba, Lord? Mga ganon. Alam naman na lahat ng taong yan ay nanggaling yung mga katagang niya kay Alvin Aragon nung minsan siyang magpa-interview sa isang vlog, 'di ba? Na kung saan nga naman samot-saring opinion ang ibinigay ng mga tao patungkol dito na sana man lang daw na tipong since tumigil naman na, 'di ba? Dapat daw hindi na daw ito, alam mo, yung ginagawang laughing stock, 'di ba? Pero kasi, 'di ba? Sabi naman, depensa naman ng ilan na kasi yung pagkakataon na yon is na pag-uusapan lang yung tungkol sa Amats. Wala namang partikular na para siya ay tirahin. 'Di ba? Kung tirahan lang din naman, sama nyo nga ako, charot. Usapang tirahan. Sama nyo nga ako dyan, di ba? Mga ganon. Pero eto na, hindi pa actually lumipas. Wala pa yatang 48 hours. O, diba? May rebate na agad. Itong si Alvin Aragon para kay Meme Vice. Dahil idinaan sa parinig, nagpasaring din siya muli. Meron na naman siyang controversial na statement patungkol na sabi niya ang babae ay para sa lalaki lamang. End of statement. So, ibig sabihin lang nito, sabi ng mga netizens, sila na naman na nagdugtong-dugtong na okay, so pinahagingan mo ko indirectly din. Kaya lang eto na naman, nabuhay na naman si Pastor Alvin. Muli na naman niyang binanggit sa publiko at sa kanyang social media page ayon sa ating mga nakalap na balita. Pero hinahanap pa natin kasi yun na sinasabi nga niya daw is ang lalaki ay para sa babae, parang vice versa nga ba? Ang babae ay para lamang sa lalaki. Or tama, ang lalaki ay para sa babae. So, ibig sabihin ng mga netizen, ay, gumano na naman ang mga utak. Na para bang sinasabi na naman nila, so pinatutungkulan niya naman ngayon yung relasyon ni Meme Vice at ni Ayon Perez. Ganun ba yun? 'Di ba? So, pagka kunyari nakante, personalan ang labanan na nakakaloka. Kaya tuloy sabi na naman ng ilan, ako ito na naman hindi na naman matatapos dito. Kasi naman, baka naman sa aspeto ng game show na yon, kasi nga naman, ito sa game show na kung saan nga naman tinanong, malalakas ang ano. Syempre, ano nga ba naman maiisip mo bukod dun sa naging sagot nila na malalakas ang ulan, kulog, kidlat, 'di ba? Yung mga gano'n na. Isa rin talaga naman pag malakas ang Amats mo, yung mga maoy. 'Di ba? Totoo naman 'yan na nakakaloka. Pero yun nga, hindi rin nakaligtas at 'di ba? Sumagot din kaagad itong si Alvin Aragon. So hindi na naman 'to matatapos. Ganon. Jose Macasiray. Tama ba? Macasiray. Good AM po, kapitana mula dito sa Imus, Cavite. Hello po sa inyo, isang magandang umaga sa mga taga-Imus, Cavite. Marami namang meaning ang Amats totoo naman na binigyan lang ng pakahulugan. Pero siguro yung mali lang doon siguro sa nakikita. Ako din naman. Siguro yung mali lang din doon is yung nabanggit kasi pa niya na okay lang sana yung ganito yung dumilat siya. Nakakatawa naman. Pero kasi yung nadugtungan na, Lord, mahal mo naman ako, di ba? Yung mga ganon. Siyempre, alam naman na ng tao kung kanino nga nanggaling yon, di ba? Yung mga ganon. Although, may mga moments talaga na ganyan. Siyempre, nakakatawa. Pero parang sinabi din naman ng tao na mga netizen ngayon na bakit inalaw ng GMA7 since dati nilang artist naman ito na ganunin din sa game show. So, parang ang mga netizen nagko-comment din na talagang natawa pa si Ding Dong Dantes about it or inedit out na lang sana since tape naman siguro daw yun. Game show nga, masaya lang sila. Wala naman sigurong masamang intensyon. Diba? Sila Ding Dong Dantes patungkol dyan, hindi ba?
Kaya nga survey says, 'di ba? O 'di ba? Kasi nga it's a game show na kung saan nga naman syempre lahat 'yan lalabas ang kung ano-anong sagot. 'Di ba? Hindi naman siguro intention nila 'yan para patulan or alam mo 'yun, patungkulan ulit si Alvin Aragon. Pero kasi syempre, 'di ba, hindi na naman magsisimula na naman ng apoy sa pagitan nila dahil pinatungkulan na naman niya ang tungkol sa ang lalaki ay para sa babae lamang. O, 'di ba? So, eto na naman ang mga netizen. Syempre, hindi naman may iwasan yan na, ang punto mo, yung relasyon ba ni Meme kay Ayon Perez na 'di ba? Kinokondem mo na naman ba ang pakikipagrelasyon ng lalaki sa kapwa lalaki? So hindi ka na naman matatapos, B. 'Di ba? Unang-una kasi ikaw naman din ang gumawa ng problema eh. Pero sana na lang din gayahin mo si Nico Natividad. Enjoyin mo na lang yung bashing kasi kumikita ka doon. 'Di ba? Pinakita nga ni Nico Natividad na tipong, okay lang, sige, bash nyo ako. May $160 akong kumikita naman ako lang. Ang saya, no? Ayan. Kaya nga hindi ako nagte-turn off na ng ano. Hindi na ako nagte-turn off ng notification. May kita pala doon. Go, 'di ba? Sabi niya, pabati naman po. Ayan. Sabi ni Angel, pwede bang mass report si Al? Bakit naman? Hayaan na lang din natin. Paulit-ulit at araw-araw kong nakikita sa FYP ko, ayaw paawat. Kaya madali siyang nalaos. Diba? Sana lang talaga ulit. Yun lang naman din ang sa akin. Alvin, ikaw tong unang gumawa kasi ng problema. Ikaw tong may ganitong hanas. Ngayon, pag nagagamit yung iyong aksyon sa pamamagitan ng komedya o di naman kaya ay nagiging parang alam mo yon, bukang bibig ng tao, magagalit ka, mapipikong ka. 'Di ba? Ikaw naman tong nagsimula, sa'yo nagsimula, hindi ba? Ulitin ko, sana na lang ginaya mo si Nico Natividad na okay lang, iba siya ng iba, hindi siya nag-retaliate. Kasi in-acknowledge niya, 'di ba? Na para bang siya yung may pagkakamali, accountability niya, inamin naman din niya publicly. Liit ng mundo ni Alvin, marami siyang nasaktan. O, 'di ba, yung mga ganyan. Tapos ngayon nasasaktan ka dahil ginagawang laughing stock yung naging statement, 'di ba? Pero pag ikaw ang ikaw ang kinundina, nagagalit ka, o 'di ba? Kaya nga sabi sa Golden Rules, do not do to others what you don't want others do unto you, 'di ba? So, kumbaga parang bumabalik lang din sa'yo. Iba kasi yung amats niya. Parang, ay! Diba? Na nakakaloka, Adel Bernal. Sabi ni Russell Vargas, okay, fine, enjoy na lang tayo. Go. Diba? Na nakakaloka, mahirap kumilos pag maraming taong galit sa'yo. Totoo naman. Pero hindi mo rin naman masisisi yun, Daryl, diba? Kasi nga naman sa mundo, lalo pat ngayon sa digital world, diba? Dalawang bagay lang yan. It's either you hate me or you love me. Kung you hate me, scroll up, diba? Huwag mong bisitahin yung mga page ko, diba? Alvina, hingi ka na lang ng advice sa chipmunks. Alaga mo yun. Hoy, grabe kayo, Ayesha Serrano. Tama ba? Ayesha D. Serrano. Nakakaloka kayo, hindi naman siguro. Pero yun nga, 'di ba? Para patungkol at rumebate ka pa. Talaga ba, Alvin? 'Di ba? Re-rebate ka ng ganon, 'di ba? Kung ako 'yun, okay. Fault ko naman 'di ba? Sa akin galing 'yun, sa akin nagsimula. So, hindi talaga matatapos yung kung kada kibot. Tsaka isa pa, 'di ba? Uulitin ko lang din naman. 'Di ba? Hindi mo rin kailangan ipagdikdikan, 'di ba? Para lang masabi na ikaw ay isang, alam mo 'yon, alagad na napatino at marunong sumusunod. Tandaan mo, minsan ka ding nagkasala na bago ka lang ng pagkakataon. Kaya wag kang manghusga kasi nung mga panahon na hindi ka pa naman din nababago, Alvin, wala namang nanghusga sa iyo.
'di ba? Kung anong kalokohang ginawa mo, 'di ba? Yung pagdudahan mo yung sariling asawa mo na kahit buntis, 'di ba? Na 'di ba? Walang nang husga sa not until such time na ikaw na, 'di ba? Dahil sa ikaw ay nabago, ikaw na ang nanghusga ng kapwa mo. Wow! 'Di ba? It doesn't do you a good Christian, 'di ba? Na dahil ikaw ay nagbago lang, nabago yung maling ginagawa mo at mga nagawa mo, ay hindi ibig sabihin nun ikaw ay sobrang banayad at malinis na, 'di ba? Ulitin ko lang, Alvin, habang buhay ang tao, araw-araw nagkakasala, 'di ba? Ang tanging paraan lamang para hindi ka magkasala kapag ikaw ay nawala na dito sa mundo. Doon pa lang titigil ang kasalanan, 'di ba? Nakakaloka 'yon. Style na lang niya 'yon para mapag-usapan. Yun nga lang sa maling paraan, 'di ba? Na nakakaloka. Pero i-take niya yung advice ni Nico Natividad. Kasi si Nico Natividad, 'di ba? Sabi nga niya, "Okay, bash niyo ako." Eto na pinakita ni Nico Natividad. Kumikita ako sa bashing. 'Di ba? Yung mga ganon. Sabi niya, pa-blind item ka naman dyan. Wala pang pumapasok na kung ano-ano. Alvin, hingi ka na tama, 'di ba? Mahirap kumilos, maraming. Totoo naman din yan, 'di ba? Mas maganda na rin minsan na, alam mo yun, manahimik ka na lang. Tapos, kasi matatapos din naman yan. Actually, patapos na nga sana Tapos eto na naman, umirit ka na naman sa mga ganito. Hindi na maiiwasan at hindi na mawawala yan. So, sakada na lang, nagagawing katatawanan yung scenario mo, Alvin. Hihirit ka ng kung ano-ano. So, ano yun? Pare-parehas lang ulit. Nagkakasala ka lang din ulit. Diba? Kaya tigilan na. Know when to stop. Anyways, ako mga bagaya po muna ang ating unang chika ng first hour ng programa. Ang Baklitang! O, diba? Kasama si Kapitana Sisa, tuloy-tuloy pa rin po muna ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!